Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-generate ng inyong payment reference number or PRN para makapagbayad kayo ng inyong SSS contributions. So, ayan, andito na tayo sa ating SSS website. Nakapag-login na tayo. So, dito, makikita nyo dito yung pay contributions, generate a PRN. So, dito guys, makikita nyo na agad dito yung applicable period na kailangan yung bayaran. So, nakaganda dito sa bagong update, makikita nyo dito yung applicable period na kailangan yung bayaran. Then, makikita nyo na agad dito kung kailan yung due date nito. So, ngayon, pag once na i-click nyo yung pay contribution, kung halimbawa may payment reference number na kayo, so, may nakalagay dyan na pay contribution. Then, pag clinic nyo yan, may additional charges yan such as convenience or service fees. So, kung okay lang sa inyo na may additional charges, so, pag once na ito yung gamitin ninyo na pambayad, so i-click nyo lang yan. Click nyo yan, then click nyo itong continue. Pag once napiliin nyo dito yung itong payment na ito, ang additional na convenience fee is 29 pesos. Dito again is mas mataas yung transaction fee or convenience fee niya. And andito na ulit tayo sa ating SSS website. So dito pag magawa na tayo ng ating sariling PRN, click lang natin itong generate a PRN. Ayan, then dito makikita natin yung mga nagawa na nating payment reference number. Ayan, yan yung mga pending. So, halimbawa gusto niyong mag-generate or kayo mismo gagawa ng PRN. So, dito tayo sa PRN. Ngayon, click lang natin tong member. Ayan, click natin yan. Ayan. Then, mamimili kayo kung anong klaseng membership type kayo. Kung halimbawa kayo ba ay self-employed, voluntary, o OFW, ayan, so yun yung pipiliin ninyo kung ano yung applicable sa inyo. So, sa akin, as a voluntary member, click ko yan. Ayan. Next is your applicable month. So, dito, nakalagay November. So, dito naman sa generated PRN ko guys, as you can see dito, meron na akong payment reference number for the month of October. Ayan. So, ang gagawin ko, babaguhin ko yan. Mag-generate ako ng payment reference number. Gagawa ko ng PRN for the month of October to December. So, ngayon, ito, applicable month. Click natin yan. Ayan, so pipiliin kong month is October. Ayan. Next is month of December. So, ang gagawin ko is payment reference number ng 3 months. Quarterly ako nagbabayad. Ayan, ngayon, up dito, click natin yan. Ayan, gawin naman nating December. Ayan. So, 3 months yung pinili ko. Next is the select contribution. Click natin yan. Ayan. So, dito guys, sa bagong update din ni SSS, so hindi siya user-friendly. Dahil hindi siya user-friendly, so yung ibang hindi mateki or hindi sa technology, so medyo mahirapan sila dito sa paggamit ng bagong SSS website. Dito, click lang natin to. Ayan, dito sa Select Premium, mamimili kayo dito ng inyong amount na gustong bayaran. So, sa akin, lang ako, minimum, which is 560 pesos per month. Click natin yan. Then, dito naman sa ito, click natin yan. Kung halimbawa gusto nyong lagyan yung pension booster dito, halimbawa gusto nyo magbayad sa inyong pension booster, lagyan nyo din yan ng amount. Kung halimbawa ayaw nyo naman magbayad ng inyong pension booster, ayaw nyo isali yung pension booster ninyo, so okay na yan. Andyan na yung total ng 3 months, 1,680. Then ngayon, click na natin tong generate PRN.
So, ito na yung payment reference number na ginawa natin. Ayan. So, swipe nyo lang pa left side, guys. Swipe nyo pa left side. Ayan. Para makita nyo yung buo yung payment reference number. Ngayon, dahil may payment reference number na tayo, pwede na tayong makapagbayad sa ating SSS contribution. So, pwedeng click nyo na itong pay. Then, makapag-proceed na kayo dito sa Biliro. So, nakita nyo naman kanina guys, mas malaki yung convenience fee niya. So, wag na lang natin tong gamitin itong Biliro. Pero kung gusto nyo dito magbabayad, so, option nyo yan kung paano kayo makapagbayad ng inyong SSS contribution. Basta mas mura kayo makapagbayad through GCash. Kung gusto nyo naman ng free payment of your SSS contribution, gumamit naman kayo ng Union Bank na UMID Pay ninyo. So, kung saan nakakonect yung SSS UMID Pay card ninyo na Union Bank, so doon kayo magbayad ng inyong SSS contribution. So, it's a free of charge. Ngayon, click natin tong close. Then, dito, click natin tong back. Ayan. So, as you can see dito guys, andito na yung ginawa nating payment reference number kanina. Ayan. So, ito na yung payment reference number natin. So, ngayon, pwede na tayong makapagbayad sa ating GCash. Ang gagawin lang natin, copy natin yung payment reference number. Long press natin, in daliri nyo, long press nyo, then click copy. Again, press nyo yung payment reference number, then click copy. Ayan, nakopy na natin siya. Ngayon, open naman natin yung ating GCash. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating GCash. Dito, click lang natin tong bills. Then, click natin tong government. Dito, andito na lahat ng mga billers. So, scroll nyo lang pababa. Ayan, makikita nyo na agad dito yung SSS contribution. Click lang natin yan. Dito, lagay lang natin yung ating total amount na babayaran. So, kanina, ating total amount is 1,680. Ayan. So, dito guys, as you can see, the convenience fee kay GCash is 8 pesos lamang. Ayan. Then, next is account type. Click natin yan. Then, piliin nyo lang PRN. Next is the payment reference number. Ayan. Then, click nyo yan. Then, paste nyo yung kinapi nating payment reference kanina. Ayan na yung PRN natin. So, nakaganda din dito guys pag gumamit kayong copy-paste. So, hindi kayo magkakamali sa pag-type ng inyong payment reference number dahil nakaka-copy-paste kayo. Next is the payer type. Select payer type tayo. Then, mamimili kayo kung ano nga bang payer type kayo. So, ako is voluntary contributions. Click natin yan. Dito naman sa email address, so kayo masusunod kung lagyan nyo pa ng email address. Pag lagyan nyo ng email address yan, so magsisend ng receipt si GCash ng inyong payment dito. So dito naman sa may box, so uncheck nyo lang lagi yan. Pag halimbawa may check dyan, click nyo lang yan para ma-uncheck. Yan is for protection of your bills lang yan. Ngayon, click nyo na itong next. Ayan. Dito, bago kayo mag-confirm, double check nyo yung amount kung tama ba yung amount na nailagay ninyo. Then, kung tama ba yung payer type. So, kung tama naman lahat, click nyo na itong confirm. So, ayan guys, ganun lang kung paano kayo makapagbayad sa inyong SSS contribution. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!